Isa akong single mom, may isang anak sa una kong kinakasama. 3 taon lang kami nagsama, sa 3 taon na yun ay nakaipon ako ng pasa sa aking katawan. Kaya minabuti ko na napalayain ang sarili ko. Makalipas ng 1 taon, nag-try ulit ako makipagrelasyon. Naging boyfriend ko si Victor, maayos naman siya, formal, gentleman, tanggap niya ako kahit may anak na ako, at naging maayos ang aming relasyon. Natural naman na sa isang relasyon na may nagaganap, active naman kami sa part na yon. Nawala ang aming communication, nung nag-abroad siya, wala kaming breakup, basta na lang nagkalabuan, at nawala na lang kami ng communication sa isa't isa. Nag-focus ako sa work ko para sa anak ko. 7 years birthday ng anak ko. May celebration, in-invite ko rin mga friends ko. Nakilala ko si Maki, close friend ng boyfriend ng friend ko. Fast forward, naging okay kami, niligawan niya ako, at naging kami. Mabait naman si Maki, tanggap niya rin ang anak ko. May pagka-sweet din siya, istrikto nga lang sa mga ilang mga bagay, at mapagmahal siya sa kanyang mama. Madalas napapansin ko, kahit anong sabihin ng mama niya, mas sinusunod niya pa iyon. May time nga na sabay-sabay kami kumain, pag may inaabot akong food, at sinabi ng nanay niya na wag iyan, hindi healthy sa'yo, hindi niya kinakain, hindi na lang ako nainik, naisip ko protective na ina, dahil nag-iisang anak lang. Tumagal ang aming relasyon ng 2 taon, at nagpasya na kaming magpakasal. Masaya naman ang aming kasal. Ang buhay namin bilang mag-asawa. Naiba ito nang nakiusap ang aking biyenan na sa kanya kami tumira, dahil malaki daw ang bahay, at nag-iisa lang siyang nakatira, at ang kanyang katulong. Wala naman akong nagawa, dahil gusto din ng asawa ko. Tumira kami sa bahay ng biyenan ko. Mahirap makisama sa biyenan ko. Dahil siya ang batas sa bahay. Lahat kailangan mong sundin. Wala ka talagang boses, ay mahilig pang manggialam sa aming mag-asawa. Ang asawa ko naman sa mama niya lang kumakampi at sa mama niya lang naniniwala. Laging din napapagalitan ng aking anak. Dahil bata, malikot, at mahilig maglaro. Pag napapagalitan ang anak ko, sumasama ang loob ko. Pero never ako sumagot sa kanya. Kaya malimit ang aming pagtatalo ng asawa ko. Kaya sabi ko, babalik na kami ng anak ko sa lumang bahay. Hindi ko na kaya talaga pakisamahan pa ang nanay niya. Pumayag naman ang asawa ko na bumalik kami sa bahay namin, walang nagawa ang biyenan ko. Akala ko pag nakalipat na kami, ay matatahimik na kami. Magiging maayos na kami ng asawa ko. Pero hindi, palagi din siya sa mama niya. Isang tawag lang ng mama niya kahit natutulog na kami, gigising at huwi sa kanila, hanggang sa doon na magstay ng ilang araw yan. Malimit na ganun, wala na siyang time sa akin. Okay lang naman bumisita sa mama niya, pero halos noon na rin siya nakatira. Uuwi lang yan pag na-miss na niya ako ikama, or may kailangang kunin na importante. One time, nagparamdam ang ex ko na nasa abroad, nagulat ako more than 5 years na siguro ang nakalipas. Nangamusta, sabi niya nakauwi na siya ng Pinas, at may sarili ng negosyo. At binata pa rin siya. Pero alam naman niya na may asawa na ako, dahil marami akong post sa Facebook ko. Gusto niya na magkita kami. Pumayag naman ako. Nagkita kami sa isang restaurant. Kumain at nagkwentuhan. Sabi niya, kahit na matagal na kaming walang communication, ako pa rin daw yung babaeng lagi niya hinahanap-hanap. Sabi ko, ikaw din yung hinahanap-hanap ko, kaso hindi ka na nagparamdam. Humingi siya ng sorry, nagka-GF daw siya nun, at nahumaling sa babaeng iyon, at sa huli iniwan din. Aaminin ko Ate Vine, bumalik lahat ang nararamdaman ko sa kanya. Simula nung magkita kami, pagkatapos na una naming pagkikita, ay nasundan pa ito, hanggang sa may nangyayari na sa amin. At pumapasyal kami sa iba't ibang lugar kasama ang anak ko, na hindi na nagawa sa akin ng asawa ko, dahil halos ande na siya nakatira sa nanay niya. Ngayon, parang gusto ko na maghiwalay kami ng asawa ko, at sumama na lang sa ex ko, dahil gusto ko lang naman ng buong pamilya na matatawag. Ano ang gagawin ko Ate Vine? Sana ay mapayuhan niyo ako, dahil takot na akong magkamali ng desisyon. Maraming salamat, nagmamahal, Melinda.